Nako, heto na po mga kabayan, OMG, confirm na. Soto, mastermind. Nako, ayan po mga kabayan, good news. Si Soto ang big fish. Aba, Marcoleta nilabas ang ebidensya. BBM, tuta pala ni Soto. Aba, mga kabayan, po ang ating alamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kabayan, bago po natin i-play yan, eto muna, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako mga karibin natin, hindi na po bago sa institusyon ng Senado na meron pong mga senador na kinakasuhan at nagtatago mga kababayan, di ba? No, si Senator Gringo Honasan, di ba? Nagtago din po yan mga kababayan noon. Si Ping Lacson, di ba? Naging pugante rin po yan noon. Ano nga ba ang pagkakaiba nila dito po kay Senator Bato de la Rosa? Si Senator Bato de la Rosa po kasi mga kababayan, wala naman po siyang kaso sa ating lokal na mga korte, mga kababayan. Ang nagkakaso po ko sa kanya, hindi natin kinikilala. Okay, yung ICC, mga kababayan. Pero eto po si Matibag, mga karibin natin, no? Mukhang, si Matibag ba ay parang gusto niyang ipakita sa taong bayan na siya ang makapangyarihan, pinakamatapang. O, sabi niya po kasi dito mga kababayan kay Senator Bato de la Rosa, aarestuhin ka o susuko ka. Ha? Ano ba sa palagay mo? Ha? Hindi na po bago ang senador, no? Na hinahanap ng batas natin. Batas natin sa Pilipinas, ha? Oh. Kaya sinasabi po dito ni Matibag, aarestuhin ka o susuko ka? Senator Bato, susuko ka ba daw or aarestuhin ka na lang? Ha? Matibag, kitang-kita naman po sa action, no? Na talagang hindi po yan Ang tanong nga dito, kaya mo bang arestuhin? Kaya mo bang pasukuin? Yun yung tanong dito mga kababayan. Kasi kung hanggang ngaw-ngaw ka lang, hindi mo yan makakaya, Senator Bato, no? Sa experience, nako, wala ka sa katiting ni Senator Bato, Matibag, no? Sa experience pa lang, di ba? I-impeach yan di ba? O ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa magiging mayabang ni Matibag. Susuko ka o aarestuhin ka? Ano ba sa palagay mo? Ha? Hanapin niyo si Senator Bato kung kaya ninyo, di ba? O, teka lang ayusin lang natin to. Kung kaya nyo, pasukuin nyo. Pero ang tanong, kaya mo ba Matibag? Ayan. Sabi po dito ni Jeffson, nasa base ng MILF ba to? Welcome daw kayo. Pumasok o, pasukin nyo na. Nandun naman pala Diba? You can catch him in the land of the giants. Ayan. Sabi po ni Dongski. Sabi naman po ni Ashera, sa palagay ko, hindi yan susuko na buhay. Correct. Alam nyo, mahirap isuko si Senator Bato de la Rosa No, mahirap pong sumuko at mahirap ding isuko. Bakit mga kababayan? Hindi po natin alam no? Kung makakabalik pa dito si Senator Bato de la Rosa tulad ng ginawa nila kay former President Duterte. Di ba? Oh, hindi na This is a one-time chance, no? This is the only chance, no? Ni Senator Bato de la Rosa na ipaglaban ang kanyang sarili. Dahil ang ating gobyerno po ay sunod-sunuran na sa ICC. Magpa-membro na lang ulit tayo mga kababayan para hindi na tayo maguluhan, di ba? Sinasabi ng iba, hindi tayo membro. Pero ano itong nangyayari sa atin? Mas malala pa sa isang miyembro ng ICC, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below mga kababayan. At ito nga, yung best example ng tumatakas sa batas at nagmamagaling din, Tingnan nyo ito mga kababayan. Si Senator Ping Lacson. Sabi po dito ni Ping Lacson, a warrant of arrest is a warrant of arrest, whether it was issued by a foreign court, international court, or domestic court. Wala naman pong problema sa warrant of arrest kung susunod lang po mga kababayan sa batas. Kaso nga lang, sinasabi ng batas, kahit anong warrant pa yan, dadaan po sa ating local
courts mga kababayan, no? Dadaan muna sa judicial system natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayong manghuli. We are not a dependent country. We are a independent and democratic country, mga kababayan. Pero teka lang, pag-usapan po natin yung arrest na ito ni Lacson. Nakaw Lacson, wag mo kaming lokohin, no? Ha? Ikaw nga ito di ba? Nagtago po itong si Lacson dati, mga kababayan, kasi hinahanap din po ng batas. At ang batas na umuusig sa kanya ay batas ng Pilipinas, hindi po batas ng ICC, mga kababayan. Tapos ngayon, ganyan ka, Lacson, ha? Na dapat ikaw ang mas nakakaintindi niyan, no? Dahil ikaw ay nagtago sa batas ng Pilipinas noon. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, di ba? Hinanap po ng mga otoridad, hinanap po ng batas, inusig po ng batas si Lacson noon at nagtago po, mga kababayan. Tapos, pero batas ng Pilipinas po ang kanyang kalaban noon, di ba? Gobyerno ng Pilipinas ang kanyang kalaban noon. Ngayon, hindi natin alam kung anong gobyerno ang ICC. Kaninong gobyerno yan, di ba? Na ipapatupad kay Senator Bato. Ha? Hindi po tayo member dyan. Dapat nga mag-advise ka kay Senator Bato na kung papaano umiwas dyan kasi ikaw ang expert. Lacson. Ha? Ikaw isang pugante noon. Ha? Na senador na naman ngayon. Diba? Oo. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito ni Alonre, sabi niya po dito, comedy is isa ka din sa mga nagtago noon. Correct ka. Naaalala tuloy kita, Senator. Tagal mo din nagtago noon. No? Sabi po ni Hans Samo. Sabi naman po ni Pom Cruz Factor. Hoy, Ping, parang hindi ka naging pugante. That's what I'm trying to say, mga kababayan. Nagsalita ang magaling magtago. Ayan. Sabi naman po ni Mark, tama. Ang batas hindi dapat magbabago depende kung sino ang sangkot. Sa panahon at ingay ng politika, mas kailangan ang respeto sa due process, katotohanan at rule of law. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below, mga kababayan. At eto, mga karibin natin, pagbigyan nyo na po ako, gusto ko lang pong i-share ito, mga kababayan. Kasi matapos pong kasuhan, si Senator Jinggoy Estrada, no? Ay eto, nanggigipit na sila, mga kababayan, ng mga majority senators. So, ito po, ang patunay, Senator Chis Escudero. Itong balita mula sa Philippine Star, no? Ombudsman, okay? Order Senator Chis Escudero to answer flood scandal allegations. Ayan na. 1. Pangatlo na. Okay, eto pa. Eto talagang matindi. Kay Senator Rodante Marcoleta. Okay, sabi po dito sa JMA News, Senator Rodante Marcoleta facing plunder, bribery, complaints at the Ombudsman. Aray ko po, mga kababayan. Bakit ganito ang nangyayari? Pinapakita po ng ating gobyerno that the majority bloc, no, sila ang makasalanan. How about the minority bloc? Nandyan po si Risa Hontiveros na napaka makasalanang senador. Nagpa-planting ng mga wala man lang investigasyon dito sa minority bloc, mga kababayan. Di ba? Isa lang po ang nagpapakita dito, mga kababayan, that the government is weak, no? Kasi minority na po ang minority na po sila kumakampi. Dapat sa majority po ang gobyerno. Pero nandito na po sila sa sa minority. Diba? What I'm trying to point out, bakit lahat ng kinakasuhan, bakit lahat ng ibinabalita ay puro mga majority senators, majority bloc, no, na mga senador. Mga bilyar. Diba? Senator Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Senator Bato de la Rosa. Paano yung nasa kabila? Malilinis ba sila, mga? Eto, nagpapatanong lang tayo kasi napaka-unfair naman. No? Kung magkakaso kayo at mag-iimbestiga sa mga senador, lahat ninyo. Dahil yung
yung minority black, hindi naman po yan mga banal eh. No? They are not saints. No? Hindi po sila mga santo na hindi nagkakamali at walang dumi, di ba? Tingin nyo ng tao, puro basura ang mga yan eh. Sige nga, si Senator Erwin Tulfo, Bendel, si Rafi Tulfo, sa PCSO, sa Lotto, Anomaly, di ba? Si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, di ba? Ang dami dyan eh. Bakit dito lang sa majority? Ay, napapaghalataan talaga eh. Kaya dapat talaga, yung United Nation, yung United Nation Human Right Council, mga kabayan. Itong mga nangyayari sa ating bansa, dapat gawin nila tong pinaka-ebidensya, 'di ba? Ipakita nila nga na talagang na politika lang yung si former President Duterte kasi tingnan nyo yung mga senador nila ngayon, yung mga kumakalaban sa gobyerno ng mga senador, ganun din ang ginagawa. 'Di ba? This is a political warfare, mga kababayan. Hindi po hustisya ang hinahanap nila, kundi pagdurog sa kalaban ng politika. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin itong si Senator Rolando Marcoleta. Pasok pa. Unahin na natin kagad itong nangyayari ho sa Senado at babalaho din ni Marcoleta ha. Eto, naku, grabe ho itong banat ni Marcoleta. Panoorin natin ha. Coming from a court which has no longer jurisdiction in this. Ayaw. Yung sinasabi ng mga kasama mo, well, para sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin ako dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Ay, buhay niya yun eh. But Ayan. Linawin na kagad natin ng facts. Ang talagang dahilan ng pagpunta ni Bato doon sa Senado ay to have a change of leadership. Okay? And why? Yan, kasi maraming kumukulay dyan eh. Nagpunta si Bato para baguhin ang leadership ng Senado at mapunta sa Duterte block yung leadership ng Senado para daw ipatigil ang impeachment. Pero kita naman natin, Lunes na Lunes, unang kanilang araw ng talaga namang nag-convene kagad for an impeachment court ang Senado. So yung kanilang haka-hakang katangahan o yung kanilang mga pagdududa na iniiwasan lang yung impeachment ay hindi totoo. May nadinig po kayo doon sa mga minority o di kaya doon sa mga congressman na nagsasabing kaya nila pinalitan ng leadership sa Senado dahil hindi itutuloy ang impeachment. Meron kayo narinig sa kanilang nagsabing, ay sorry, mali pala kami. Wala, di ba? Dapat mag-sorry kayo, kayong mga senador na nagsasabi niyan. Yung tatlo yung bugok dyan eh. Yung iba, lang naman yun, yung mga tahimik lang yun. Hindi masyadong palaban yun, nagkokomento. Pero itong tatlong bugok, kilala niyo yung tatlong, hindi pala, tatlong bugok at saka dalawang walang bayag. Wala niyo kung sino yun. Hindi ko na sasabihin kasi yun dalawang pares yun eh. Pero yung tatlong bugok, si Ontiveros, si Kiko Maching, at saka itong si Bam Aquino. Yung tatlong bugok na nagsasabing wala nang implanong ituloy ang impeachment. Kung sakasakali, kaya gusto nila magpalitan ng Senate presidency. Pahiya po sila. Eto mga congressman, yung mga pangit sa Congress, pinangungunahan ni Congressman Coqui Redon. Yan ang number 1 kaya daw kesyo aanuhin daw yung impeachment pagpalit ng Senate presidency. Kita niyo. Speaking of Redon, nabanggit naman po si Redon, mga kababayan. Kanina po may nakita kong post, sabi po doon, umamin si Redon, mga kababayan. Sabi niya, tinanggal po ako ng dating
ng dating presidente. Napatanong ako, bakit ka kaya tinanggal, no? Ni former President Duterte. Ang kinakalaban lang naman ni former President Duterte, droga, di ba? Korupsyon, katiwalian sa gobyerno. Yan po yung mga most na common na kinakalaban po ni former President Duterte. Ngayon, kung tinanggal ka po ni former President Duterte, saan ka pasok sa tatlo? No? Sa droga ba? Katiwalian? Korupsyon. Di ba? O, saan ka kaya doon, Ridon, ha? Yun naman, pahiya sila. Nagsorry ba itong si Koki? Ridon? Hindi. Hindi ho siya nag-sorry. Kasi nga ho, ganyan ho sila eh. Magpapakalat sila ng fake news, pero pag nagkamali sila, i-ignore lang nila. Anti-Claire style, Oh, Anti-Claire, di ba? diba? Si Kasi Anti-Claire. nga ugali ho nila, ugali ho talaga ng may mga Rimowa. Ewan ko kung bakit gano'n ang kanilang ugali, ano? Tapos ang lakas pa ng loob na magpapabideo pa sa loob ng simbahan na nanalangin. Plastic talaga eh, no? Yan ang mga masasabi nating mga banal-banal aso yan eh. O yan ang mga peke talaga. Ewan ko bakit nga nananalangin pa yan. Nananalangin kayo madagdagan ng inyong pagpapala mula sa peke yung Panginoon? Diba? Yan ba ang dahilan? Hindi natin alam. Pero ituloy pa natin na sinasabi ni Senator He Marcoleta. chose to do it. Sabi ko sa kasama ko ngayon, sino mo ng konsensya ang kakakalas? Yun pa ang ginawa niya. Ayun. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede ka makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Ako nga nakiusap eh. So para sinasabi ni Marcoleta na ang tindi ng ginawa ni Bato para lang mapunta yung leadership sa ating dating minority. Kaya tinatanong kasi kung solido pa ang itong majority ngayon. Napaka-solid po ng majority ngayon. Wala hong natakot. Kasi remember, maraming tinatakot dyan eh. Si Escudero, di ba? Si Jingo Estrada, si Villanueva, mga tinatakot yan eh. Sila Villar, tinatakot ho yan, nakakasuhan pag hindi ho lumipat dito sa kampo nila Subiri. Bakit? Kasi nga ho, tandaan ninyo, winarningan na sila dati. Pinabanggit na sila. Di ba? Binabanggit na sila. Tapos ngayon, tila tinuluyan nila yung isa, yung si Revilla, pero eto parang warning sa kanila. Ngayon, kinakasuhan na ngayon si dinala na, mamaya may papakita ako sa inyo ha, mantindi nung yung endorsement ng DOJ sa ombudsman. Diba? Agad-agad kinabukasan. Nung failed na pangaagaw nila sa kapangyarihan nila Subiri, nila Gatchalian. Kasi tandaan ninyo si Subiri nadulas. Si Subiri nadulas na gusto niya maging Senate President ay si Gatchalian. So, ano na lang natin yan. I-settle na natin yan. Yung grupo nila na yan. Sila yung talagang may tangkang agawin ng Senate Presidency. And they failed. After they failed, ano nangyari? Sinimula na kagad yung kaso kay Estrada, kay Jinggoy. Nakita ko lang si PRRD kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, huwag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hand. Para ipakita ko na niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon yung mga Pilipino, lalo na yung mga iba sa inyo. I'm sorry to tell this. Lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat. Nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga dean, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililim lang. Kilala ko yan, yung dean na nagmamagaling, dyan sa TV5 yan eh. Dating host yan eh.
Grabe yung logic niya. Sabi ko, paano naging din to? Siguro sip-sip lang ito noon. So yan mga kababayan, no, talagang grabe po ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero buti na lang, mayroon pa tayong mga senador na nagpapaliwanag. Pero grabe po ay yung ni Senator Dante Marcoleta sa media. Yung iba sa inyo, mga bayaran, direkta pong sinasabi kasi yun po totoo eh. No? Mga bayaran naman talaga yung ibang media dyan. Yeah. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karbi natin? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.